At ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga inventong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero huwag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto. Huwag naman sana, no? Huwag naman ho sanang mangyari ang sinasabi na yan itong si Senator Rodante Marcoleta kasi nasubaybayan ho natin yung mama na yan eh. Diba? Sa lahat ng senador ngayon, isa ho talaga siya sa masigasing makibaka para sa sambayan ng Pilipino. Huwag naman sanang magkatotoo yung sinasabi na yan ni Sendante na anumang oras mula ngayon, pwede siyang ikulong ng administrasyon na to. Ngayon, para doon sa mga kilalang senador na kaalyado nitong si Senator Alan Peter Cayetano na kung saan ang pinaglalaban lang naman kapakanan ng sambayanan, malaman ang buong katotohanan dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Wala hong kinalaman ay ang impeachment na yan sa leadership change sa Senado. Yan hong tandaan nyo. Yan ho dahil sa mga maanumalyang flood control project. Ang pinakamalaking kakurakutan na nangyari sa sambayanan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Na tayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Magtulong-tulong ho tayo. Ipanalangin ho natin itong mga senador na nakikibaka para sa atin. No, wag ho natin silang bitawan. Mula kay Vice President Sara Duterte, SP Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pia Cayetano, di ba? Lahat to ng mga senador ngayong mga panahon na to na talagang inuuna ang kapakanan ng sambayanan, ipanalangin ho natin sila. Kailangan ho nila ngayong mga panahon na to. Hindi naman ho natin pwedeng suportahan ng financial yan. Hindi naman ho tayo pwedeng mag-moral support maya nasa tabi tayo ng mga politiko na yan. Mga nakikibaka para sa atin na yan, kagaya nitong si Sendante. Ang may tutulong lang ho natin, especially yung mga kababayan nating nasa ibayong dagat, kahit gusto nilang makibaka sa Pilipinas, hanggang social media lang ho talaga. Ang gawin ho natin, bago ho tayo matulog, panalangin ho natin itong at ating mga leader na kung saan inuuna ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Dito sa video na to, panoorin ho natin ang nakakalungkot na mensahe nitong si Senator Rodante Marcoleta. PH, gaano katinding kalungkutan ba ang iyong mararamdaman kung sakaling ikulong niya si Sen Marcoleta? Alam niyo mga kababayan, mabilis ang background lang ha. Yung mga ibang dyan, hindi naman kumbaga itinataas ho natin ang sarili natin pagdating sa pagiging taga-suporta nitong si Senator Rodante Marcoleta. Mabilis ang background. Karamihan ng mga political vlogger, pero yung mga yung si Bay nandiyan na yan, yung mga malulupit, matatagal nandiyan na yan. Pero tayo ho, personally, mula nung napanood natin yan, doon sa hearing ng ABS-CBN, sinubaybayan na ho natin yan. Umabot doon sa punto na pinapunta siya ni PRRD, maging si PRRD na curious kung sino itong mama na to, di ba? Doon pa lang ho sa punto na yun, nung nakita natin yung prinsipyo at paninindigan itong mama na to, sinubaybayan na ho natin to. Lately na lang natin nalaman na ano po pala ito, INC. Actually, wala yun eh. Wala yung parte na yun na sa pagsuporta natin sa kanya. Yung nakita ho natin pakikipaglaban niya at hindi niya pagtiklop o hindi niya pagsabay sa agos sa pagpapalit ng timpla ng politika. Kaya naman, palakpakan ho natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Para dito kay Sir Paulo Marcoleta, kung sakaling naligaw kayo dito, mega love shoutout, share na lang ho kay Sen at pakibati na lang. Sana nasa mabuti siyang kalagayan ngayong mga panahon na to, nasa mabuti siyang kalusugan. Alam ko hindi ganung stress ang kanyang dinadanas ngayong mga panahon na to dahil sa pakikipaglaban para sa akin, para sa aking mga anak, para sa aking pamilya at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ganun ho katindi ang ginagawa ng mama na yan ngayong mga panahon na to. Pag nagkataon, hindi ho natin
Wag naman, okay nang wag na natin siyang bisitahin. Hindi na kami magkita ni Sen Dante. Pero kung sakaling pagkakinulong yan, hindi maaaring hindi ho natin na hagilapin yang si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ho maaari. Diba? Isa ho yan sa ating talagang sinusubaybayan at talagang gusto ho natin yung mga ginagawa niya sa ating bansa ngayong mga panahon ito. Pakinggan ho natin ang mensahe ni Sen Dante. Gabe. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga. Para doon sa mga senador, maputo lang kita, Sen Dante, ha. Para doon sa mga senador, nakilalang kaalyado nitong si SP Cayetano na nasa paksyo niya, kung sakaling maligaw man kayo dito sa video na to, konting kahihiyan, konting konsyensya lang. Diba? Ang kakapal na mukha nyo. Kung sakaling lumipat kayo sa paksyon ng mga magnanakaw sa Malacanang, ang kakapal na mga mukha nyo. Mga wala kayong kwentang senador. Ang importante lang sa inyo ay ang mga sarili nyo. Wala kayong mga prinsipyo at paninindigan. Yan lang masasabi ko. Mas bilib pa ako kay Jinggoy Estrada kaysa sa inyo. Para doon sa mga lilipat, nag-iisip na lumipat. Nakulong ng isa yung kasama, Jinggoy Estrada. Diba? Nagpapahaging na rin itong si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, pagka kayo lumipat, ang kakapal na mga pagmumukha nyo. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi kayo dapat pagkatiwalaan at hindi kayo dapat maging leader sa bansa na to. At tatapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yun. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup doon sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa kamakalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at Wag naman sana, no? Wag naman sana.
Naiisip ko lang yung mga posibilidad na makulong itong mama na to. Tayo ho nalulungkot. Hindi ho may malaki na problema ng sambayan ng Pilipino. Malaki na ang problema. Pagka pinahintulutan pa nating mangyari to sa isang Rodante Marcoleta. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa bagay, isang popular na presidente nga, di kayo kumana eh. Diba? Isang presidente nga na napakataas ang approval rating eh. Diba? Talagang ako feeling ko, ako ayokong mangyari kahit sa wildest imagination, di ko maiisip na makukulong tong mama na to. Ngayon, kung isa ito sa mga magiging matinik dyan sa impeachment at na kung saan mabubulat-lat sa sambayan ng Pilipino ang kabalbalan ng administrasyon na to at kapaninira laban dito kay VP Sara. Sa tingin ko kahit na mahirap ikulong ang isa Rodante Marcoleta, yung kailangan nilang gawin para talagang maisakatuparan niyang bagay na yan, gagawin ho nitong mga adik na to. Sobrang nalulungkot ho tayo. Sobrang kalungkutan ho pag nagkataon. Sino man sa mga senador na nakikipaglaban sa atin ngayong mga panahon na to, naninindigan at hindi talaga binibitawan na sambayan ng nalulungkot ho tayo. So alam ko, mabigat din ng inyo. Alam ko ramdam kita. Yung bigat ng damdamin mo. Ikaw nagpasa sa akin ito, hindi ako nagpapasa sa iyo. Ang bigat, di ba? O, yan sinasabi ko sa iyo. Huwag mo kasi akong idamay. Masama ng loob mo. Yan tuloy. Matutulog na lang tayo, masama pa loob natin. Kung ano-ano kasi pinagsasabi nitong si Sendante. Pambihira ka naman. Wala ho tayong direct na contact dyan kay Sendante. Linawin ko lang Wala akong direktang contact kay Sendante. Hindi ko nakakausap yung mama na yan personal. Hindi. Nagkita na kami, nagdaupang palad, ganun lang. Hindi kami close niyan. Di ba, Sen? Bayan, Sen? Bira naman, Di pa nga kami nakapagkape nitong si Sen. Pambihira. Wag naman sana. Kulong, kagaya po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. So huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes. Sen, kaya malakas ang loob namin kasi alam namin merong nakikipaglaban para sa amin. Di ba? Walang nakikipaglaban para sa amin. Ngayong pagka nawala ka dyan, paano na? Anong gagawin natin? Alam ko, meron pa tayong Alan Peter Cayetano at isa ring matinig doon. Kung matinig ito, matinig yun. Kaso iba yung estilo nila pagdating sa delivery, pagdating sa pagbalagbag. Iba ho ang delivery nila. Magaling si SP Cayetano. May wala, magaling yan. Pero itong, meron din namang karisma itong si SP Cayetano. Pero itong si Sendante, iba to Rodante Marcoleta. Pambihira, Isa sa minamahal na mga kababayan nating OFW ngayong mga panahon na to. Ang apelidong Marcoleta hindi ho minana. Hindi ho yung tatay niya sikat. Di ba? Yung kamag-anak niya Marcoleta, kilalang politiko. Hindi ganon. Ang Marcoleta, ang apelido, out of nowhere, biglang merong sumibol na ganyang apelido at yung tapang prinsipyo at paninindigan, hindi matatawaran. Kaya naman, ngayong mga panahon na to, sobrang nalulungkot tayo. Huwag mong payagang mangyari yan siya. Anong ka? Ang tanong, pagka ba kung sakaling manawagan na lumabas tayo para pigilan natin yung sumusobra ng panggigipit na yan para sa mga nakikipaglaban para sa ating mga kababayan, tatalima ba tayo? Gusto nating tumalima. Nung kita Tatay Digong, nagpunta tayo nun sa tag dito, Villamor Air Base. Alam ko wala naman ako magagawa doon pero yung yung
sinubaybayan mo sa nakalipas na 6 na taon, eh hindi naman ho siguro kalabisan kung pupunta ka doon para makapagpakita ng suporta. Hindi tayo nag-upload noon. Sabi ko sa mga video ko, hindi na ako mag-upload kung gusto nyong magkita-kita tayo doon. Ayun. Eh, mga pala, mga keyboard warriors lang yung iba. Pambira, oh. Eh, tatalima mo tayo. Tatalima ho ba kayo? O sakaling ika nga, eto na to. Oh, sabi ko sa inyo. Ng ating bansa ay kailangan tayo magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Diyos, Panginoong Diyos, yan o lagi nauna. Kahit sinong marinig ho natin sa ating mga, mula kay Alan Peter Cayetano. Diba? Sana, pagka nalampasan natin to, iyan pa rin ang inuuna. Diyos. At ako'y naniniwala. Eh, ang ating mga sinusubaybayan at ika nga pinapalo ng mga leader na yan, yan ho talaga ang pundasyon nila kung bakit hindi ho sila basta-basta nayayanig ng kung anumang klaseng pananakot. Kaya naman, di ko alam, huling palakpak ko na ba ito kay Sen Dante, pero Sen, sinasabi ko sa'yo, papalakpakan kita. Pwede ka namang manahimik, wala ka ng kaso sa ombudsman. O yung isa, yung Joel Villanueva, dadalo daw eh. Hindi ba siya nahihiya? Pambihirang yan. Kapatid ho natin siya sa pananampalataya. Ito nga si Sen Dante, yan INC, di ba? Hindi ho ka magkapares ng relihiyon. Pero hindi yun, ika nga, naging hadlang para magkaroon ka ng prinsipyo at paninindigan. Si Tatay Digong nga eh. Di ba? Medyo mabantot ang bunganga nun pagdating sa, ika nga, mura, talagang mura kung mura. Sinusubaybayan natin, sinusundan natin, fina-follow natin. Gusto natin siya mag-lead. Hindi dahil doon sa kanyang ika nga mga kung ano man ang pinaniniwalaan niya. Meron kayong kanyang estilo, ika nga, estilo yun ni Tatay. Hindi ko walang humpay na hyperbole. Pero pagdating sa kanyang prinsipyo at paninindigan, daig pa. Yung ibang mga pastor. Yung ibang pastor nga dyan, may maleta pa eh. Yeah. Shout out doon sa may Lincoln na sasakyan, di ba? Shoutout sa kanya. Nabanggit din ang pangalan mo, walang yaka. Tatakaw nyo sa pera. Kaya pagka nakakwentuhan ko tong si Sen Dante, marami akong gustong itanong sa kanya sa totoo lang. Marami akong gustong itanong kasi bakit ito kasi hindi ka bubulahin eh. Black and white lang siya. Hindi ka bubulahin ito. Pagka medyo spalinghado ka, kahit harapan susuplakin ka. Gusto ko itanong, marami akong gustong itanong dito sa mama na to. Especially doon sa mga kaibigan niyang mga politiko, mga bilyonaryo, mga mayayaman na. At hindi pa rin sila tumitigil sa pagnanakaw sa pera na sambayan. Hindi ko maintindihan anong meron ng utak na yan. Bakit? Anak ng toko, ang dami nyo ng pera. Yung kaapu-apuhan nyo, di nyo na mauubos siya. Basta pangkain nyo lang, huwag nyo lang pangsugal at pang droga. Di ba? Di na mauubos eh. Yun lang kita nung pera nilang nakadeposito sa bangko o naka-invest sa kanila sa mga stocks. Hindi na mauubos yan. Hira. Ba't ayaw yung pantumigil? Mga walang niya kayo. Tuloy natin. Testimonya ng 18 Marin. Okay? Sino may hawak ng ledger? Ang bigat sa damdamin nitong video na to ni Sen Dante. Ba't linabas mo pa yan, Sen? Bigat eh. Alam ko mabigat din nararamdaman nyo. Pare-parehas lang tayo. Alam ko napanood nyo na to. Tinitingnan nyo lang yung reaction ko kung ano ba nararamdaman ko mabigat. Bakit mabigat? Siyempre, Senator Rodante Marcoleta natin yan eh. Pambirang yan. Okay, balikan natin yung naunang nag-testify kanina tungkol kay Erwin Tulfo. Yan. Kaya ano tayo, Erwin Tulfo? Gusto kasi niya na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayan, so, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon. Ganda ng setup yung mga nagtatanong kilalang mga malulupit talaga kagaya nitong si
retired General Romeo Pokis ha, isa yun sa mga sinusubaybayan din Ano, natin. si Jude, si Cheese. Oo. Hey Jude. Si Judas. Si Kiko. Si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo? Marami dito sa affidavit, marami. Okay, sige. So mamaya, siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit, no? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi ng unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, O iba pa? sir, yung sa akin po, sir, iba pa po yun, sir. Iba pa? Okay, Yes po, sir. sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo? During po ito, sir, ng before senator election, sir. Senador na siya, hindi pa? Hindi pa, sir, hindi pa, sir. Congressman pa lang siya. Yes po, sir. Bago mag-eleksyon o during the time na kasagsagan na? Sir, bago po mag-election, sir. Bago mag-eleksyon? Yes Okay. po, sir. Matandaan mo gaano katagal bago mag-eleksyon? Hindi ko na po matandaan, sir. Hindi mo matandaan. Okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan? Doon po yan, sir, nangyari, sir, sa Marius Restaurant, sir, sa Tomas Morato, Timog, QC, sir. Tomas Morato, bahay niya, opisina niya? Sir, isa po itong, sir, restaurant, sir. Restaurant? Yes po, sir. Okay. Ano pangalan ng restaurant? Marius po, sir, Marius. Sa Marios. Yes Okay. po, sir. Sige. Sino yung mga nandun sa Marios na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino-sino yung mga nandun? During yan, sir, bali, 2 po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagukas, na isa pong security aid din po ni former Congressman Saldico, sir. Ano ang dineliver nyo kay Erwin? Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niyan, sir, doon po yan siya nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Mobina, yung Eco Alpha Golf 462, sir, yung armored car, sir. Bali, sir, doon po naganap yung transaction niya, sir, doon sa parking sa labas po ng establishment, sir. Ilang maleta? 2 medium, 2 medium size? yes po, sir, yes po, sir. Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo? Yun lang po, sir. Yun lang. Yes po, sir. Singit ko lang, Nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo? Yung iba pong kasama ko ata, sir. Hindi, na-testify na dati yung 2 at saka 6 sa bahay. Sige, please. Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na. Saan ang address? Dito po sa may Green Hills. Dito lang po, sa kabila lang po. Naku, ito yung ito yung nagpatotoo din na talagang nag-deliver sila ng, isinilao pa nga, di ba meron pa nga basement sa baba? East Green Hills. Yes. Okay. Ito yung Sige. nagkaroon ng kontrobersyal kalaban ng Homeowners Association, tama? Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang doon sa loob. Mag-a-approve. Okay. Jen, follow up ko lang, kung bakit sa Marios nag-deliver, kasi congressman pa lang si Erwin Tulfo doon sa ACT-CIS. Ang opisina ng ACT-CIS nasa Timog lang. Kaya ang lapit lang doon sa Marios Restaurant. Okay. Yung Marios nasa Tomas Morato, yung opisina nila nasa Timog. Alam mo ba? Kung alam mo, medium size estimate, mga magkano laman ng maleta na yun? Sir, yung medium size po, sir, ay estimated po yun, sir, ng 40
to 50 million, sir, ang isa po, 40 sir. to 50 million. Okay. Yes po, sir. Puntahan natin si George Garcia. Hindi ko po kamag-anak yan, ha? Si George Garcia, kaya ako interested, kasi nung pinailan ko ng disqualification si Erwin Tulfo dahil hindi natural born Pilipino yan, dinismiss ni George Garcia yung kaso on technicality. Ang sabi niya, hindi ka nag-attach ng COC. Anyway, hindi yun ang kaso. Anong dineliver mo kay George Garcia? Sir, yung dala po namin nun, sir, isang hand carry bag po, sir, na kulay itim. Isang hand carry na kulay itim. Yes po, sir. Hand carry bag, sir, na kulay itim po. Mga magkano laman nun? Ang nabanggit po sa akin, sir, ni Mark Tiksay, sir, 10 million, sir, yun, sir, yung laman, sir. 10 million. Yes po, sir. Yun lang ba ang time na nag-deliver ka kay George Garcia? Yun lang po, sir. One time. One time lang po, sir. 10 million dun sa parang bag. Yes po, sir. Saan nangyari ito? Diyan po, sir, sa may Dasyang Tower, sir, sa may along Peria Street, corner De La Rosa, sir, sa Makati, sir. Sa Makati. Yes po, sir. Kung matandaan mo, sino kasama niya? Kung kilala mo. Yung driver niya po ata yung, sir, yung nag-receive ng hand carry bag, sir. Okay. Pero sigurado ka si George Garcia yon. Yes po, sir. Yes po, sir. Bakit mo alam na si George Garcia yon? Sir, kilala ko po siya sa mukha, sir. Kilala mo sa muka? Yes po, sir. Okay. Alright. Maraming salamat. Thank you, Attorney. So, may tanong lang ako, no? Sa inyong lahat, sino ang nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez? Taas ang kamay. Ipasa niyo yung mic, ha? Sa delivery ng pera, hindi ibig sabihin kay Martin. Sa delivery ng pera, ilang beses kayo nag-deliver. May delivery sa mga... sabi niyo, sa secretary, meron. Tama? Tama? Congressman, senador. Tama? Oh, sige, pasaan ng mic. Ilang beses ka nag-deliver ng pera? Total. Yes, magandang hapon po. Ako na-witness ko yung pagdi-deliver ng pera doon sa Aguado, sir. Hindi lang kay speaker, sa lahat. Sa lahat. May pinapaano silang mga media. Sa media personality kasi ako na-assign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan si speaker para sa mga media through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Kalma lang. Senate Blue Ribbon hearing, sir. Yung si... Teka, ano yung nakita, ha? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Hindi, sa normal. Kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Sige, tuloy. Ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si Yan na. Ramon Tulfo. Naku po! Oh. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prologue QC. Marios, Tomas. Ito ho yung mga detalye na sinasabi siguro nitong si Attorney Baligod na marami pa silang nalalaman, hindi pa nila nilalabas lahat. Di ba meron din siya sinasabing ganon? Kasi baka sabihin ng iba dyan, kumbaga talaga lahat na lang kakalad ka rin ng pangalan dyan, di ba? Lahat na lang gustong ipasabi, sasabihin ng mga hindi. Una pa lamang sinabi na ni Attorney Baligod na marami pang pwedeng isiwalat itong 18 Marine. Kaso inuuna lang nila yung mga high profile, di ba? Wala silang binanggit na mga reporter nung una pero dito sa isa na to talagang pinangalanan na ho nila. Palakpakan natin itong si Sir. Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prologue, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey de Guzman.
Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang no? Mag-react. Ulitin ko po huwag natin pong kantsawan yung mga media rito kasi nabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin. Sino yung nasa likod? Si Ma'am Hana ba yung nasa likod? Kamukha ni Ma'am Hana, Hana Jane Sancho. Oh, Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa? May dadagdag pa ko, sir. Oh, go. Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng ng PR. Small size na paper bag. Ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Worth of 2 to 3 million. Grabe. So, yan ang maalala ko. Meron din akong nadideliveran minsan nga sa Senate Minsan dito sa DWIZ building. City States, sa Shaw Boulevard. Istasyon ko yun Buti na lang, wala na ako ron. Oh, sige, Sarge. Brother Kong Mike, na importante lang, tanungin lang kita. Kayo lahat, nandun na yung hype Nung tinanong ni Kong Mike, may natanggap ba? Ilan ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Halos kayo nagtaas ng kamay. Buuin na natin. Nag-a-agree ba tayo na halos karamihan sa ating nasa legislative branch nakatanggap? Meaning to say, mga congressman at ibang mga senador. Nakatanggap, hindi. Hindi ko marinig. May natanggap o wala? Base sa statement nyo, meron. Meron, sir. Meron. Sa executive branch, may nakatanggap, wala. Meron. Sa judiciary, may nakatanggap, wala. Wala kayong binanggit sa statement nyo. Sa statement nyo ba, may nabanggit kayo na may na-deliveran kayo sa judiciary? Wala. Okay? Sa COMELEC, nabanggit nyo. Kanina nakikinig ako, may nakadeliver. Sa media, may nakadeliver. Isang napakahalagang tanong, may nakatanggap pa sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. PNP and AFP. Please, basehin yung affidavit at saka dun sa mga bagong dumating. Yan. May nakatanggap ba sa PNP at AFP? No, yan. Kasi may i-establish tayo rito Kailangan may direksyon tayo pagkatapos nito. Naawa na rin kami sa inyo May nakatanggap ba? Paumanhin po ninyo, hindi muna kami magsasalita tungkol sa PNP or AFP. Napaka-sensitive po yan na bagay, no? Paumanhin muna. Maraming salamat, Attorney Levy. So salamat. So na-establish lang natin na yung mga nakatanggap. So nagkakaisa tayo lahat nakatanggap. So Sige. Hindi muna sila magsasalita. So salamat, Kong Mike. Thank you. Oh, next. Sarge. Sa delivery, ilang beses ka? Yung sa bahay po ni kung dating speaker po, sa 42, isang beses po. Then sa 14 po, 3 beses po. Then halos araw-araw po yung rotation namin dyan. Then sa sa townhouse and sa Aguado po, lagi-lagi po yan nung time na nakaupo pa po si boss ng appropriation po. Okay, next. Ako po, isang beses lang po, sir, sa bahay ni Martin Speaker Romualdez sa 42 McKinley. Pero sa delivery, 3 times to 4 a week, sir. Yung delivery po. kung kani-kanina yan. Grabe. Yes, sir. Okay, thank you. Grabe. Ako po, sir, sa bahay po ni dating speaker, sa bahay niya po sa number 14, Nara, siguro naka-8 beses ako mag-deliver dun, sir. Ako, sir, isang beses sa may Aguado, sa gilid ng Malacanang. Tusan akong magbuhat ng mga paper bag, papasok ng bahay doon, sa malaking balite doon. Ako, sir, sa lahat-lahat siguro hindi magbaba sa 30 deliveries po. 30.
1313. O sige, go ahead. No, ngayon, kung itong mga sinasabi nila na to, pagkikibit-balikat lang natin to, walang mangyayari pagkatapos nito. Wala, hindi pa ho talaga handa ang sambayan ng Pilipino. Naawa na rin ho tayo dito sa mga 18 months. Sa totoo lang, naawa na ho tayo. Kasi siguro di ba, ngayong mga panahon na to nakikita natin, hindi natin ramdam kung anong kanilang pinagdadaanan sa totoo lang. Mahirap po yan, mabigat. May pamilya din yan, may anak din yan. Para sa mga kababayan nating may anak, may pamilya. Isipin nyo, wala nang kasiguraduhan ng buhay nyo. Anytime na sa galit lang ng mga pinangalanan nitong mga to, sa sobrang bangag, sa sobrang sama ng mga ugali ng mga yan, di ba? Pwede ho silang gawan ng masama. Yun ang sinasabi ko dito. Pwede ho silang gawan ng masama. Sa akin naman sir, hindi ko mabilang kasi marami. Kasi nung 2022, kami lang yung security ni Boss Jan sa Marines, ito lang kami. May 2 PNP. So kami yung laging may tasking simula 2022 September hanggang December. Yun na lang yung routine namin sir. Okay. Pero ano yun sir, dumami ng security niya. Kasama pa rin ako sa delivery na 23, 24, 25 hanggang natapos. So makatuwid, nung umpisa, bago siya chairman ng operations, 7 lang kayo. Sa security niya sir na Marines tapos 2 PNP. Kaya nga, so siyam, pinakamarami. Opo. Ngayon, 100 na kayo halos, di ba? Nung ano yan sir, 2023 nag-hire si boss, lalo nang umupo siya ng APRO. Dahil sa delivery. Siyempre, Security sa mga at saka delivery. Security na rin sir. Merong Philippine Coast Guard, PNP, PSPG. Ganun sir, dumami na. Pati yung Marines na dumami na rin. Sige, next. Sir, sa akin, experience ko kay dating Speaker Romualdez, nakapag-deliver po ako doon ng siguro sa 1 taon, kulang pa yung 1.2 billion na delivery ko kay Kong Martin Romualdez. Hindi pa kasama yung individual na delivery namin, mga 2 maleta at 3 maleta. George. Sa akin, sir, nakapag-deliver po ako doon kay dating Speaker Martin Romualdez sa number 42, McKinley Road, North Forbes. Ako sir, nakapag-deliver po kami ng 26 na maleta na puro large kay dating Speaker Romualdez. Doon po sa 14 Nara Street. Kay Sero, pag-i-share ko nitong video na to. Bakit hindi nakakulong si Martin Romualdez? Yan ang pinagtataka natin dito. Bakit hindi pa siya nakakulong? Mauuna pong makukulong itong si Senator Rodante Marcoleta. Nasaan ho ang hustisya dito sa bansa na to? Hindi naman tumanggap ng maleta to eh. Campaign contribution yun, hindi naman galing sa nakaw yun eh. Yun daw, gagawa ng plunder yun. South Forbes. At saka nakapag-deliver din po ako ng 32 paper bags sa Aguado sa harap ng Gate 4 ng Malacanang. Bakit 34 paper bags? Ay, sorry sir, 32. 32 paper bag. 32. Kasama ko po si Rene Julian nung nag-deliver po kami. Bakit? Ba't 32? Siguro po may meeting sila. Pamimigay doon sa, approximately 5 to 10 million po yung kada paper bag. Hindi nyo na nakita sinong kausap. Deliver lang kayo. Deliver lang po kami. Bali, marami na po kami nakitang tao doon. Tapos pinalagay ni John Paul Estrada sa, sa gilid. Sinong nakita nyo doon? Actually, maraming tao. Hindi ko na nakilala kasi lumabas na po kami noon, sir. Sige. Sarge. Hello, sir. Kakapal na mukha Ulitin nitong ko lang mga po yung politiko na to. nasabi na kasi ni Walter Manalansan yung actually yung isang ban kami, 2 ban noon nung pag-deliver kay dating Speaker Martin Romualdez. 12 sa akin, sa kanya 14, kaya 26. At kasama ko rin po siya sa pag-deliver ng 32 paper bag doon sa Aguado.
Yun din po ang ano, kasi lagi kami magkasama. Ilan po. No, para sa mga taga-Korte Suprema, no? Wala na. Pagka ang ating Korte Suprema, bagay, no? Busy sila, marami silang ginagawa. Kahit mapanood nila to, di ba? Ano gagawin nila? Hintayin na lang nilang bumaba na itong si ano. Pangalan to, itong si Gismondo ba to? Si Chief Justice. Doon na lang siya magtatrabaho. Sige, Sarge. Go ahead. Ako sir, mga 10 beses sir sa bahay ni former Speaker Romualdez. 10 beses. Sir, sa span po ng pagtatrabaho ko pa kay Saldi ko po. Isang address lang o yung iba-iba? 42 saka 14 sir. 14. Go ahead, Sarge. Sir, sa akin naman po, 2 piso po yung sir kay former speaker sir sa number 14 Nara Street sa Southport sir. Yung unang deliver ko dun sir ay nasa 30 na maletas. Mostly po doon sir ay puro large. Then yung sumunod po doon sir, yung sunod kong deliver, nasa 7 po yun sir na assorted na po yun sir. Yun lang po. Yung 30, saan nyo diniliver? Doon po yun sir sa number 14 Nara Street sir sa Southport po. Okay. Thank you. Thank you, Sarge. Magandang hapon po sa inyo mga madam at mga sir. Isa rin po ako Kay Martin Romualdez pa lang ho ito mga kababayan. kasama na nag-deliver ng mga basura kay dating Speaker Martin Romualdez po. Sa akin po sir, 3 beses. At ang bawat delivery, hindi bababa sa 20 malita. Yun lang po. Balikan ko lang, no? Yung maleta na binabanggit natin, mga 50 million laman nun? Halo-halo po yun, sir. May medium, small, medium, saka large. Oh. Hindi, kunyari, katulad nag-deliver, 30. Pwede ba nating sabihin, 50 million bawat isa, average, ang laman? Tama ba? 50 million? Yung sir, medium. Kaya nga, pero may large kamo. So, gawin na natin 50 million. Ang isang delivery, 1 billion. Tama? Yes, sir. Yung sa'yo, 30, isang delivery, 1.2 to 1.5 billion. Isang delivery. Galing yun sa Horizon o sa Bali Verde? Horizon, sir. Horizon. Pero nang unang galing yon sa Bali Verde. Yes, sir. Yes, sir. From Valle Verde, dadalhin sa Horizon, and then doon na sa magdideliveran. Sarge? Magandang hapon ulit, sir. Yung experience ko lang po ng 6 na taon na nagtrabaho kay former Congressman Saldico, nakapag-deliver ako ng mahigit siguro mga 15 na pataas pa kasi sa loob ng mag-umpisa noong 2022, doon na yung pagdi-deliver namin ng mga mali-malita doon kay Speaker Martin Romualdez at mga large. Kung maalala nyo sir, yung may mga nasira pa na zipper dyan, yun din po yun ng mga kasama doon. Dahil sa sobrang bigat po, halos 2 o 3 na tao yung hawak, mag-diskarga doon, papasok sa loob ng bahay niya. Nung mapuno na po yung receiving area doon sa bahay niya, pinalipat po dito sa likod ng area sa bahay niya. Makulong? Mapuno? Po sir, mapuno. Mapuno? Mapuno. Napuno ng maleta? Yung mga malita dito sa receiving area, pinalipat po dito sa likod na bahay. Sa dami po nun, sir, halos masira na yung mga gulong, mga hawakan, tapos yung mga zipper po nun. 2022 hanggang 2024, sir, maraming malita na na-deliver doon sa bahay niya sa 42 McKinley Forbes. Tapos nung mga panahon na yun, sir, 2024, lumipat dito sa 14 Nara.
sa Forbes din po. Nakapag-deliver din po ako dyan ng 17 large na malita. Doon po, kasama ko si Mark Tiksay po. Saka 2 PSPG na pulis. Tapos po noon, sir, nakapag-deliver din po ako doon sa Aguado. 3 times po yun. May 7 malita, may 10. Ganun po yung dinideliver doon. The same time po, nagmi-meeting si Boss Saldi, saka si Congressman Martin Romualdez doon sa bahay na po yun. Then noong 2023 po, nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni Ma'am Estela Kimbo, doon sa Chirapura, at maraming business din po. Yon din po yung isa na pinakamaraming na i-deliver doon sa bahay niya, sir. Tapos noong December 2025 po, nagatid din po ako ng paper bag doon sa bahay ni Senator Trillanes dito sa Antipolo po, sa bahay niya. Ang kasama ko po si Mark Tiksay sa isang security na si Master Sergeant Malati po. Yun po, sir, ang experience ko po. Thank you po. Maraming salamat. Next. Ako naman po sir, ang experience ko kay Martin Romualdez ay isang beses lang sa may 42 McKinley Street. Yun lang po sir ang participation ko sa kay ex-speaker sir. Then doon sa may 30 Tamarin sir, 2 beses po ako nag-deliver doon po sir. Maraming maleta po sir ang dala-dala namin doon. 30 Tamarin. Yes sir. Yun lang po sir ang experience ko bilang driver security. Ilan yung marami? 30, 20? Yung sa first na sasakyan ko sir is 20 mahigit eh. 20 to 25 maleta yon. Marami sir, marami. Unang sasakyan, 25. May ilan pang sasakyan kayo? Bali, 2 sir eh. So, magit kumulang 40 hanggang 50. 2 beses po sir ako nag-deliver doon eh. Yung December 2 at saka December 5 sir. Thank you, Sarge. At saka minsan sir na participation ko rin na nag-deliver doon sa may kay ex-Senator Sonny Trillanes. One time lang din sir, kasama ko noon si Roberto Albarico, Security, Mark Tiksay, Executive Secretary. Yun lang po sir. Saan yung delivery kay Senator Trillanes, sabi mo? Yung saan delivery? Diyan lang sir sa may Quezon City. Saan? Sa yung... Number 86 Scout Odea Street sir. Thank you. Ayun na nga mga kababayan, dito na natin tatapusin ang ating reaction video. Kaunay nga dyan sa mga isiniwalat na yan ng ating mga magigiting na Marines. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Magpakatatag ka, Senator Rodante Marcoleta. Alam mo yan, mahal ka ng ating mga kasama dito sa PH Update. Maraming nagmamahal sa'yo ng mga Pilipino. Dahil yung ginagawa mong pakikipaglaban, no? Minsan na ho tayong ika nga nabigo doon sa nangyari kay Pastor Kibuloy, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakarami ho napakaraming kabiguan na dapat sana hindi na isa katuparan pero nangyari dahil pinagkibit-balikat at ika nga linunok na lang ng ganon-ganon ng sambayanan. Dito sa isa na to, pahihintulutan pa ba natin yan? Yan lang ho ang iiwan ko sa inyo dito sa video na to. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat ng Pilipinas.